Very, very New York things, which is like after the evening, you walk back to wherever you're going. I know your eyes in the morning. It was a nice summer evening. So we were just walking in the street like that. So okay, masaya naman. Napaka-romantiko nung eksenang yon kasi ay hahatid na niya ako. Maglalakad kami kasi sa New York, ang sarap maglakad doon, ano, malamig pa, naka-jacket siya, tapos ako wala akong dala dahil hindi ko naman alam na ilalakad niya ako. Akala ko isasakay niya ako sa kotse. Yung pala, gusto niyang maglakad. So may isang kanto doon, may lamppost. Tapos, naglalakad kami, style, parang nawala siya sa tabi ko. Eh di syempre hanapin mo siya, di ba? Pag ganun ko ba naman hinahanap ko siya, sabay hinalikan na ako. Stolen na hindi na ako pumalag. Hindi hinalikan na akong ganun. Hindi naman matagal, ah. Talagang ganun lang. Kasi takot siguro siya, baka masampal ko siya, di ba? Hindi niya alam na hindi pala ako papalag. Hindi ka maniniwala, biglang umulan. So, binigyan niya yung jacket na sa akin, tapos nagtatatakbo kami under the rain. Ay, nako, kilig talaga. Tapos tawa kami ng tawa. I hope that she liked it. She was leaving na the next day. I said, well, you know, I don't know when your flight is, but if you want to have brunch, then we can have brunch. The next day, uuwi na talaga kami. On my way to the airport, tinawagan niya, gusto niya ulit makipag-lunch. Impressed ako. So we met up in the restaurant with an Italian sort of brunch. Pinakilala pa niya yung mom niya sa akin, tsaka kapatid niya. To me naman, parang wala lang naman yun, ano? I mean, wala namang ibig sabihin yon kung hindi komportable siya, di ba, na ipakilala niya ako. I don't think na magganon siya kaseryoso at that time. And she left na for the airport. On the plane ride home, hindi ako makapaniwala. Totoo ba ito? Sabi ko ganyan. Parang kamakailan lang, binabasa ko lang siya. Hindi ko naman akalain, di ba? Hindi ko naman siya hinabol. Exclamation point, di ko siya hinabol. Lumigaw siya ng maayos, ng parang normal na tao. Kasi tayog-tayog na tingin ko sa kanya, di ba? Parang hindi maabot. Tapos we had such a good and memorable time in New York. Sabi ko, mangyayari pa kaya ito sa Manila? Tingnan natin. O tumawag naman siya. So yun na yun, tuloy-tuloy na yun. Umuwi na siya rin sa Pilipinas. Ako, umuwi na rin ako, different route, a few days later. And then maybe a week or a few days after that, you know, oh, kamusta? Hi, how are you? Do you wanna do something? Alam mo, pagdating ko sa Manila, isip ako ng isip. Kung ano ba ito? Mukhang seryoso na ito. Tuloy-tuloy na yata ito. I had that feeling. That feeling na wala namang basis kasi nakakaisang date ka pa lang, 2 date. Alam mo, I had that feeling na parang di ako makahinga. I had to call my best friends and tell them, you know what? Pray for me because I have this weird feeling this might be it for me. Yun talaga ang feeling. Siyempre, di ko sinabi sa kanya yun. At hindi pa rin niya alam. Ngayon pa lang niya nalalaman itong kwentong ito. Total naman, matutuloy na naman. Hindi na nakakahiya, no? Yun talaga ang feeling ko. Parang hindi ko ma-explain. Parang yung dibdib ko, nalulunod ako na parang, ito na kaya ito? Ito na yata ito. So I told my friends to pray for me because, I mean, this might be it. Nung simula, sinasabi ko sa kanya, you know, I'm with you. I want you to know I'm happy to be with you. Parang I love you na rin yun, pero hindi I love you kasi mabigat masyado yung mga obligasyon ng I love you, di ba? So, ganun lang yun. I mean, I want you to know I'm happy to be with you. Alam mo, lalaki hindi mahilig sa anniversary, babae lang ang mahilig. Nagulat nga siya, may petsa kami. Our petsa is the kissing moment. Ako ang pumili nun. Oo, yung kissing in the rain, ganon. Tandang-tanda ko, hindi ko makakalimutan kasi birthday ni Nora Honor, May 21. Kaya hindi ko makalimutan yung petsa. He proposed on Valentine's Day. I don't know, you just have to, I mean, you know, you can't imagine, it just happens when it happens. Yung desisyon na mag-asawa kami, alam ko yung ang gulo ng mundo ng politika. Yan ang isang mundo na pinangako ko sa sarili ko na hindi ko kailanman papasukin. That moment, those are not moments you rehearse for or you can picture, and even if you try to think about it, it would never be the same. Mahal na mahal ko ang trabaho ko. 25 years kong binunuyan. Hindi madali.
Ang dami kong pinagdaanan dyan bago ko naabot ito. At ngayon pa naman na talagang pakiramdam ko, hawak na hawak ko ang publiko ko, bibitawan ko ng ganyan. Siguro naman, kung meron pang nag-aalinlangan, o kung siya man, dapat mawala na yung pag-aalinlangan na yan dahil masakit ang iwan ang aking pinagtrabahuhang karera. I think Mar knows that. The most important, I told Corina na, you know, amidst all of these preparations and everything, let's not lose the essence of this, that it's you and me saying, it's us, ha? Kanyan, as I always tell you, no, na matagal na tayong magkasama, pero gusto ko malaman mo na masaya ako na magkasama tayo ngayon at wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw. At binibigay ko sa iyo ang kabuuan ko. Nasa sayo ako. As I walk down the aisle, knowing that I'm saying goodbye to something so important to me. Alam niya na ang pangakong yan, masusuma lang yan talaga sa iilang salita lang. At ilang beses ko na rin to sinabi sa kanya na kahapon, ngayon, bukas, iyong-iyo ako. When I fall